Isang mapagpalang araw muli, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na OFW. Sana po kayo ay pagpalain ng Panginoon Diyos at siyempre kayo po ay lagi mag-iingat. Okay? So God bless and welcome sa Bets. Okay, so ito po mga kababayan baka po pwedeng makiusap, baka po pwedeng pag-subscribe ang ating channel. Okay, maraming salamat at yan po ay malaking tulong para sa ating nagsisimula pa lamang na YouTube channel. Okay, God bless. Okay, so ito mga kababayan napansin ko lang itong post ng People's Tonight. Okay, actually itong People's Tonight, okay, madalas ko ito napapansin na ang kanilang mga pinopost kapag ang usapan ay Duterte, laging negative pang-aatake. Okay, laging may lamang paninira. At itong People's Tonight, hindi ito yung dyaryo ito po ay page, Facebook page, okay? Sinasabing ito daw po ay troll na hawak di umano ni Romualdez. Kumbaga atakdog. Atakdog di umano. Ngayon, napapansin ko sa kanilang mga pinopost kapag ang laman ng kanilang article ay Duterte, laging negative yan. Laging negative. Pero pag ang kanilang pinopost ay ang laman ay tungkol sa kay Romualdez, napakabango. Laging mabango yan. Laging papuri. Kahit na alam natin na ang performance ni Romualdez ay mabaho bilang speaker, ay pag itong page nito ay nag-post ay laging mabango. Laging mabango, laging laman pangako. Ganito ang gagawin. Ganito ang plano ni Romualdez. Kaya lang, malapit na matapos ang termino ni Bongbong Marcos. Yung mga pangako hindi pa rin natutupad. Ngayon, dito po sa kanilang post noong February 7, 27, 2025. Ayan. February 7, 27, 2025, nakalagay dito, noong 2016, runner-up lang. Noong 2017, nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na ang naging awardee at kinilalang being the most corrupt. So, itong sinabi nila ay galing din po ito sa sinabi ni Claire Castro. Nung nag-press con sa Malacanang si Attorney Claire Castro, nabanggit niya ito. Lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong, noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Okay. Ang tanong, ano ba itong OCCRP? Ito ang OCCRP, okay, ay ito para malaman natin kung ano ba itong OCCRP na ito. Dito sa kanilang article sa mismong sarili nilang page about us, sabi dito, OCCRP is the one of the largest investigative journalism organization in the world. Headquartered in Amsterdam and which staff across 6 continents. We are a mission-driven non-profit newsroom
that partners with other media outlets to publish stories that led to a real-world action. At the same time, our media development arms help investigative outlets around the world succeed and serve the public. Founded by veteran investigative reporters Drew Sullivan and Paul Rado in 2007. Okay? 2007. Okay? OCCRP began in Eastern Europe with a handful of partners and has grown into a major force in collaborative investigative journalism upholding the highest standard for public interest reporting. Ganun ha. So yan pala, ito palang OCCRP ay samahan pala ito ng mga journalists, ng mga foreign journalists na nakabase sa Europe. Okay? So ngayon, tanong natin, since sila po ay Europe-based, ano ngayon ang kanilang alam sa Pilipinas? Okay? So ito ha, dito po sa kanilang article, okay? Dito po sa kanilang article, wala nakalagay kung anong, kung kailan ito. Sabi dito ha, Rodrigo Duterte, President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extra judicial killings, endorsing vigilism, and systematic violations of human rights. Ganun ha. Ano ang basis nila? Saksi ba sila? Yan ang tanong natin. Okay? Duterte has made a mockery of rule of law in his country, said Drew Sullivan, editor for the Organized Crime Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the election from nominees submitted by journalists and the public. Sabi dito, while he is not your typical corrupt leader, he has empowered corruption in an innovative way. His death squad have allegedly focused on a criminal but in fact are less discriminating. He has empowered a bully run system of survival of persist. In the end, the Philippines are more corrupt, more cruel, and less democratic. So yun lang. Yun ang kanilang basihan. Wala na. Tapos sasabihin nila most corrupt. Actually dito, wala naman nakalagay na most corrupt eh. Sabi nga dito, sabi nga dito, while he is not your typical corrupt leader, he has empowered corruption in innovative way. Wala naman dito nakalagay na most corrupt eh. Wala eh.
Ito pa. Duterte bet out the African strongmen for the lethal South African President Jacob Zuma and recently ousted Zimbabwean President Robert Mugabe were runners-up. The global panel of 9 corruption fighting journalism, scholars and activists choose Duterte on the strength of his brutal war on drugs. Duterte has vigorously implemented his pledge to use any tactic necessary to stop drug use. Hitler massacred 3 million Jews. He declared in a disturbing comparison last year. There are 3 million drug addicts. Mostly ang nababanggit dito ang nababanggit dito sa article ay tungkol sa war on drugs, extrajudicial killings. Pero patungkol sa corruption, wala naman hindi naman sinabi dito na most corrupt Ano ba yung pinapatungkol nila na tungkol sa anong pagiging most corrupt? Wala Pag sinabi pang most corrupt, magnanakaw sa kaban ng bayan. Wala naman dito nakalagay Walang nabanggit na si Duterte ay most corrupt katulad ng binanggit ni Castro. Wala naman Okay? Yung ibang nababanggit na mga leader sa ibang bansa, nabanggit corruption. Okay, hindi war on drugs. Katulad dito si Zuma. Zuma deserved his high showing for implementing systematic corruption in the South Africa government through his group of cronies, said Sullivan. Corruption has ruined much of the goodwill of the ANC. Wala, iba kay Duterte, iba ang kay Digong dito, iba ang pinapatungkulan. War on drugs, killings, okay? Killings ng mga criminal addicts, ganyan. Ang nababanggit dito Walang binabanggit na si Duterte ay most corrupt. Wala Ngayon ang tanong ko, paano nasabi ni Claire Castro na si dating Pangulong Duterte ay most corrupt? Saan niya kinuha yon? Sa article ng OCCRP. Saan niya kinuha dito? Wala naman dito nakalagay na most corrupt si Duterte. Ang naniniwala ako yung issue patungkol sa extrajudicial killings, yung patungkol sa war on drugs, yun ang issue. Yun ang ini-issue kay Tatay Digong. Kasi nga siyempre, policy policy para mapaganda ang peace and order sa ating bansa. Kailangan mo gumamit ng kamay na bakal para walisin itong mga halangang bituka sa lansangan. Okay? So, yun ang nababanggit dito sa article ng OCCRP. Hindi most corrupt.
At ngayon, sabihin na natin, nabanggit dito, most corrupt. Ang tanong ko, ano ang ebidensya, ano ang basihan ng UCCRP para masabi nila na si Tatay Digong ay most corrupt? Ngayon, nung panahon ni Tatay Digong, napakaraming proyekto, malalaking proyekto sa panahon niya. Kumpara ngayon, nung panahon ni Tatay Digong, wala yung issue na katulad ngayon yung kini-question sa Supreme Court, issue sa BICAM, issue sa BICAM report. Okay? Wala yun. Nung panahon ni Tatay Digong, wala yung issue na yan. BICAM report, yung mga blanco, wala yan. Sa katunayan, may mga sinisingit noon ang mga congressman, pero binito ni Tatay Digong. Wala siyang pinalusot doon sa mga sinisingit na mga mamabatas. Oo. Ngayon, yung issue naman sa katulad ng pagtanggal ng mga budget, pagbawas ng mga budget sa mga iba't ibang departamento ng gobyerno, wala din yan noon sa panahon ni Tatay Digong. Wala yan. Sa katunayan, yung AAP modernization, never yan na zero nung panahon ni Tatay Digong. Pero nung kay Marcos, katulad nito nung kay Marcos, nung siya po, 2023, 2024, zero budget po ang AAP modernization. Base yan sa deliberation ng oral argument ng Supreme Court. Doon ko nalaman na ganun pala. Okay? Ganun pala. Katulad dito, noong 2020, 25 billion ang pondo ng budget ng AAP modernization. Okay? 2021, 27 billion. 2022, 29 billion, ha? Bagamat medyo mababa, pero tumataas. Pero hindi zero. Katulad dito, 2023, 2024, zero. Panahon na po yan ni Marcos, AAP modernization. O, diba? O. Ngayon, katulad yan, kabi-kabila ang kaso. Laban kay Romualdez. Palibasa ito si BBM, may immunity, hindi mo makasuhan. Hindi mo makasuhan pagdating sa corruption. May immunity. Pero sa akin palagay, pag siya po natapos ang kanyang termino, malamang diyan maglalabasan ng mga kaso patungkol sa corruption. Malamang. Okay? So yan po wala akong nakita Ano ang basis? Kung sakali, sabihin natin, given na granting na nakalagay dyan, most corrupt. Ano ang basihan? Diba? Sinasabi nga itong mga journalist na ito, mga foreign journalists, sinasabi nga, ang mga ito, pag di daw nila hawak sa liig ang isang leader, sisiraan nila. Sisiraan nila. Di ba? Kaya sa akin tingin, ito po ay isang bahagi ng paninira, propaganda. Okay, para mapigilan ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Bahagi ito ng demolition job. Okay? Kasabot pati mga international journalists at reporters. Diba? So yan po mga kababayan.